Pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Amen. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Kaya nga ang ating programang araw-araw na pagpapala dito po sa Jesus Christ Said Global Outreach nationwide and worldwide ay patuloy po na sa inyo po ay pupunta sa pamamagitan po ng programang ito upang tayong lahat ay makapakinig at tunay na makatanggap ng pagpapala sa ating Panginoong Diyos. Amen. So nais ko pong ibahagi sa araw na ito ay ang Psalm 16 verse 8 or awit 16:8. Ang sabi po ng Biblia sa NIV version, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Ang ganda po ng word dito upang daw hindi ka at hindi tayo magkaligligan man, di ba? Ano pa? Magkanginigan man, yung shakening, no, ng ating buhay at yung buhay na yun, buhay dito sa lupa at buhay sa spiritual na buhay natin. Magkaroon man ng ligligan, di ba? Sabi ng Panginoon, isang paililigligin ko ang mundo at ang buhay ng mga tao. Pero sabi diyan, hindi tayo matitina, hindi tayo maliliglig. Kapag tayo po, ang ating mata ay nakatuon lagi sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na makakaabante. Alam niyo po, ang buhay ng isang tao, dinisenyo ng Diyos para umabante, hindi po umatras. Bakit? Baka sa pag-atras mo, nandoon na ang mga disaster, aksidente sa buhay natin. Kasi paatras, di natin nakikita ang daan ng patalikod, di ba? At si Satanas, gumagawa lang ng bagay para hilahin tayo bumalik sa dati. Pero sabi ng Panginoon, ang ating buhay ay hindi na sa dati. Ang sino man na kay Kristo ay sinambago ng nilalang. So tayo po ay dinisenyo ng Panginoong Diyos na mag-move forward, no? Patuloy na sumunod sa Panginoon, umaabante sa buhay. Amen po ba? At yan po ang nais din ng Panginoon sa ating pananampalataya at sa ating spiritual na buhay. Sabi mo sa sarili mo, sarili, umabante ka lang, mag-move forward ka lang. Alam niyo po, sa panahon nila Moses, nung sila po ay napigilang umabante, kasi sila po ay nasa harapan ng dagat at hinahabol sila ng mga sundalo ng Egypto. Siya po ay umiyak ng umiyak kasi ang kasama niya ay 3 million Israelita. Sinabihan po siya ng Panginoon sa Exodus chapter 14 verse 15. Moses, tumigil ka na ng kaiiyak. Okay? Ang gawin mo ay gamitin mo yung tungkod at ikaw ay umabante. Mag-move forward ka. Alam niyo po sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid. Amen. Ang pinapalala sa atin ng Panginoon, ano man ang dinadaanan natin, may hadlang man yan. Aalisin ng Diyos ang mga hadlang. Okay, kaya nga sabi niya, even your past, di ba? Yung panahon nila Moses nito, precious day nila. Sabi niya, ano magagawa ko? May dagat, mamamatay kami, malulunod yung mga bata. Ang sabi ng Panginoon, gamitin mo yung tungkod mo, umabante ka, mag-move forward ka. Huwag kang ma-shake sa faith mo, nandyan ako. Sa imposible, ang Panginoon ay kumikilos. Ano nangyari? Nung ginano niya po ang kanyang tungkod, ang dagat po ay nabiyak. Tanong, ano ang nasa harapan mo ngayon? Gadagat ba na problema? Gadagat ba na mga hadlang? Marami bang aberya sa buhay mo na natatakot ka na ayaw mo na magpatuloy sa Panginoon, gusto mo nang huminto? And to the back, parang gusto mo na lang umatras. Pero sabi ng Panginoon, umabante ka. Kasi sabi ng Panginoon, hahawakan kong ang iyong kamay. I will uphold your right hand and just keep your eyes on the Lord. Kaya sinabi po ng Isaias, di ba? Forget the past. Sabi niya, may ginagawa akong bagong bagay sa buhay mo. Amen. Itong bagong bagay, ito po yung bagong buhay natin sa Panginoon. Isang buhay na tagumpay, na kahit anong labanan ng buhay, ano ang lakad ng buhay, anong takbo ng buhay, magpatuloy ka lang. In the natural po, mga kababayan, mga kapatid, ang tao po ay wala hong naglalakad na patras. Lahat po ay paabante. Okay? Tingnan niyo po ang mga hayop, walang lumalakad na paatras, puro paabante. So dito po makikita po natin lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos para ho tayo ay mag-move forward. Kaya sinabi niya kay Moses, move on, go on, mag-move forward ka na. Amen po ba? No? Kasi bakit? Meron po tayong destinasyon. Ang ating destinasyon ay ang ating pagpapala sa Panginoon.
dito sa lupa at sa ating spiritual buhay ay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan natin. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 25, so that's why let your eyes look straight ahead. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa, kasi baka maalok ka ng mundo, no? Maalok ka ng mga problema. Kaya straight ka lang sa Panginoon para hindi ka madistract. Sa Psalms 37, kahit ka daw madapa, meron po tayong pagkakataon sa buhay natin. We are not perfect, nanghihina, nanlalamig. Huwag kang manlalamig at huwag kang manghihina. Bumangon ka agad. Kung manghihina ka, magpalakas ka sa Panginoon. Kung nalalamig ka, magpainit ka sa Panginoon. Pag nadapa ka, bumangon ka. Kasi wala hong taong nadapa, gumalan sa forever. Bumabangon po agad. Minsan nasasaktan, pero ang importante, bumabangon. Kaya sabi niya, kahit sila ay nadapa, babangon pa rin sila. At magpapatuloy pa rin silang sumunod sa Diyos. Kaya nasabi po ng Psalm 73 verse 26, bakit tayo makakabangon? Bakit tayo makapagpatuloy? Ang sabi ng Panginoon, because God is the strength of my life. Even my heart, my flesh will fail. Ang aking puso, ang aking laman ay madadapa, magkakamali, magkakasala. Pero ang Diyos ang aking kalakasan, kaya magpapatuloy ako sa Panginoon, hingi ako ng tawad sa Panginoon, magpapabago ako sa Panginoon upang ako ay hindi bumalik sa dati. Upang ako ay hindi huminto. Kasi pag huminto ka, hinto ang pagpapala. Pag ikaw umatras, mas delikado. Bakit? Kasi wala kang mararating. Pero tayo po, kung nais mo may marating sa buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na tagumpay, buhay na pinagpala, buhay na natututo sa buhay, lumalago, buhay na hansong sa langit. Ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang. Kaya nung ang Panginoon nagturo na sa Hebrews chapter 12 verse 1, and 2, yun na sa New Testament na. Ano sabi niya? Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Diba? Nung sinumulan sa ng Diyos ang mabubuting bagay at tatapusin yung mabubuting bagay, bakit ka hihinto? Bakit ka titigil? Magpatuloy ka lang. Kaya sabi ng Panginoon, I keep my eyes on the Lord always. Hawak ka naman ng Diyos eh. Sabi ng Lord, I will uphold your right hand. Kahit nanghihina ka na, Lord, susunod pa rin ako sa iyo. Magpapatuloy pa rin ako sa iyo. And along the way, makikita mo in the walks of life, sa buhay na ito ay patuloy kang makikita mo buhay mo na hawak-hawak ng Panginoon. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya kalilimutan. Amen? Kahit nadapa ka, nadulas ka, sinasadya mo man o hindi, nandyan ang Panginoon. Huwag ka lang hihinto, huwag ka lang aatras. Amen? So dito mo maranasan, walang backslide. Amen? Wala nang pagtalikod. Di ba sabi ng Biblia, pag tumalikod, hindi niya kalulugdan. Pero pag nagpapatuloy, kinalulugdan niya. Kaya kapatid, move forward lang sa Panginoon. Gamitin mo yung faith mo, gamitin mo yung prayer mo, gamitin mo yung worship mo, gamitin mo yung obedience mo kay Lord. At sisiguraduhin sa iyo ng Panginoon ang buhay na tagumpay dito sa lupa at sa langit ay doon makakapit. Amen? Maraming po salamat sa iyong pakikinig. Nais kitang ipanalangin at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming po salamat sapagkat, Panginoon, tinuturuan mo kami na magpatuloy sa buhay na aming pagkakilala, pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa iyo. Sapagkat ang lahat ng ito ay hindi po masasayang. Kaya sinabi mo, Lord, let your eyes keep on the Lord. And do not be shaken. Huwag kayong mababahala, huwag kayong mayayanig. Ano man problema dumating, basta kayo ay hawak ng Diyos at ikaw ay humahawak sa Diyos sa iyong panampalataya, ikaw ay kanyang gagabayan. Kaya Lord, sa man ay nasa hospital ngayon, may nakagalingan, pagalingin mo po siya Lord, at muli mo siya ibangon sa barig ng karamdaman, at ganoon din po Lord, may mga suliranin sa pamilya, sa buhay. Lord, bigyan mo po sila ng solusyon, Panginoon, at ito po Lord ay ang iyong salita. Salamat po Panginoon, ano man mangyari, at ano pang nangyari, kami po ay makapag-move forward sa iyo, aabante kami, susunod sa kalooban mo. Palay mo po Lord ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Maraming po salamat. God bless you all. Bukas po uli.